may spiritual heritage. No, ang bawat isa po sa atin ay may pamana na mula sa Panginoon. Sino dito ang tinanggap na ang Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas? Meron pang hindi. Mamaya mag-a-altar call tayo. Sino po dito ang tinanggap na ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas? Ayun, ayan. So, majority naman. Okay. So, ngayon, bilang mga anak ng Diyos, nung ating tinanggap ang Lord, nagkaroon tayo ng karapatan na maging kabahagi ng kaharian ng Panginoon, maging anak ng Diyos. Kaya sabi, kasama tayo doon sa pamana na inilaan ng Panginoon para sa atin. So, nung tinanggap natin si Lord, kadikit ito, itong mga pamana na ito. Kaya dapat ito ay hindi natin binabaliwala. Diba? Nakakalungkot sa isang magulang na nagpundar siya ng napakaraming material things, no? Or anumang bagay na pwede niyang ipamana sa mga anak. Tapos nung maipamana sa mga anak, hindi binigyan ng pahalaga. Diba? Nagsakripisyo sila para mabigyan ng magandang buhay. Nagsakripisyo sila para makapag-aral. Tapos yung anak naman nagpaloko-loko, 'di ba? Na grabe siguro yung lungkot na naibigay nito sa magulang. Kasi ako nga I experience, meron akong mga pinaaral, no, na hindi ko kaano-ano, sinuportahan ko sa pag-aaral. Tapos, bigla na lang silang tumigil. Diba? Biglang tumigil, tapos nag-asawa. So, sayang. No? Eh di lalo siguro kung magulang yon na talagang nagpagal, nag-sacrifice para masuportahan yung pag-aaral, tapos biglang ayaw na mag-aral nung anak. Gusto na lang tambay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. No? When we receive Jesus Christ, lahat ng pamana na nakarapat dapat sa atin, yan ay ibinigay sa atin ng Lord. At isang mahalagang bagay, kapag binigyan ka ng pamana, sabi, bigyan mo ng malaking pahalaga yung bagay na ipinamana sa iyo. So if you have your Bibles with you, please open with me in the book of 1 Kings, Unang Hari. So, we're reading from chapter 21, verses 1 to 3. So, sabi dyan, ba't naging King James yan? Wait lang po pababawi natin. Gawin nating NLT. Okay, sabi, now there was a man named Naboth from Jezreel who owned a vineyard in Jezreel beside the palace of King Ahab of Samaria. One day Ahab said to Naboth, "Since your vineyard is so convenient to my palace, I would like to buy it to use as a vegetable garden. I will give you a better vineyard in exchange, or if you prefer, I will pay you for it." But Naboth replied, "The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors." So, kung nakikilala nyo si King Ahab, siya ay, sinong asawa ni King Ahab? Sinong Bible school student dito? Tumalikod si PJ. Sinong asawa ni King Ahab? King Ahab is a very wicked king. Diba? Nag-compromise siya sa Diyos-Diyosan. And sabi, siya ay masama, siya ay isa sa pinakamasamang naging ruler, no? So, sinong asawa niya? Si
Si Jezebel, okay. 'Di ba? Si Jezebel was known as a wicked queen, no, sa Bible. So ito si King Ahab, lumapit siya kay Naboth. Sabi niya, dahil yung lupa mo ay malapit sa aking kaharian, gusto ko itong bilhin. Sabi niya, bibigyan kita ng pera o kaya bibigyan kita ng mas maganda na vineyard. Pero sabi ni Naboth, hindi pinahihintulutan ng Panginoon na ibenta ko sa iyo yung aking minana mula sa aking mga ninuno. So, kung makikita natin dito, when we speak of heritage or yung mana, napakalalim nung pagpapahalaga, no, ng mga Israelita, lalo na dun sa lupang ipinamana sa kanila. Bakit? Sa palagay nyo, bakit napakahalaga? Bukod sa yun ay mula sa kanilang mga ninuno. Kasi sa kanila, ang anumang pamana na ibinigay sa kanila, lalo na yung lupa, yon ay pamana mula sa Diyos. So, anumang bagay, no, parang sa atin, sa part natin, anumang bagay na nagmula sa Diyos, dapat binibigyan natin yan ng malalim na pagpapahalaga. Imagine niyo, sino yung tinanggihan ni Naboth? Ang tinanggihan niya ay hari. Hindi niya ibinigay yung kagustuhan ng hari. Bakit? Kasi alam niya na yung lupa na yon ay pamana sa kanya ng kanyang mga magulang at pamana sa kanya ng Panginoon. So kaya nga, ang lahat ng bagay na pamana, sabi, ito ay isang bagay na merong halaga. Hindi mo lang siya basta tinanggap, hindi mo lang siya basta minana. The reason it was given to you is for you to give importance to it. No? Kasi sabi, ano ba yung kahalagahan ng pamana? Sabi, yung pamana, it is so powerful kasi you stay connected with the past. Diba? You stay connected with your ancestors dun sa mga nauna sa'yo sa inyong lahi. So sabi, you stay connected as you move on to the future. So kaya ka binigyan ng pamana para meron kang tatamasain sa kinabukasan. Kaya alam nyo, pag tayo ay binigyan ng pamana, dapat yung pamana sa atin, pinagyayamanan natin. Kaya, madalas, no, kahit dito lang muna tayo sa bansang Pilipinas. Bakit maraming kabataan ngayon ang hindi na masunurin sa magulang? Napapansin nyo ba? Maraming anak, pag nagalit sa magulang, mas mataas pa yung boses sa nanay. No, pag pinapagalitan. Kung yung nanay ay alto, soprano yung boses ng anak. Bakit? Bakit ngayon, yung mga maliliit na bata, pag sinaway mo, hindi ka basta-basta susundin. Di ba? Minsan nga, napalo mo na pagkatapos gagawin ulit Napakalaking pagkakaiba nito dun sa mga earlier generation. I-share ko lang sa inyo, no? Although hindi naman ganun kalayo yung generation natin, may ka-generation pa rin naman ako dito. Noong panahon namin, kapag sinaway ng magulang ang anak, tahimik na kami noon. Diba? Hindi kami, kumbaga, minsan nag-explain kami, pero hindi kami sumasagot sa magulang. Bakit? Itinuro sa amin na ang pagsagot sa magulang ay hindi mabuting asal. Okay? So before, pag may nag-uusap na matatanda, hindi pwedeng sumabat ang bata. Ngayon, bukod sa sumasabat na, parang tropa lang yung matatanda kung kausapin. Nalimutan na yung po at opo. No, alam ko ang hindi gumagamit ng po at opo, na hindi sanay, no, yung mga Bisaya. Hindi naman tayo lahat dito Bisaya, di ba?
So dapat we practice po at opo. Kaya ako naliliit dun sa mga mas bata sa akin, na pagkausap ako, parang katropa ko lang. You practice po at opo. Kasi yun yung minana natin na respectful conversation sa mga magulang. No, hindi natin yan napahalagahan. Hindi natin napahalagahan yung malalim na respeto sa magulang. Noon, kahit na minsan against sa will namin, pag kami ay pinagsasabihan ng mga nanay namin, hindi kami sumasagot ng pabalang sa magulang. Kasi tinuruan kaming rumispeto. So ngayon, hindi na ganon. Anak na ang nagpapagalit sa magulang. Diba? We forgot our heritage. So kaya nga, dapat maunawaan natin na kailangan i-retain na there are some heritage that we received from our past na dapat dala-dala pa rin natin ngayon. Diba dati pag may nag-uusap na matanda, hindi ka pwedeng dumaan sa sa gitna. Kami, pag ginawa namin yon, titingin lang sa amin yung daddy namin. Alam namin, pagkatapos ng usapan, meron ng paluang mangyayari. Samantala ngayon, walang pakialam yung mga bata. May nag-uusap, daan ng daan sa gitna, hindi pa nag-i-excuse. So, marami na tayong napabayaan na magandang asal na ipinamana sa atin noon. Di ba noon, pag meron kang jowa, or meron kang manliligaw, kailangan na manliligaw pupunta sa bahay. Di ba? Doon manliligaw. Ngayon hindi. Kahit sa McDonald's, pwede nang ligawan. Di ba? Kahit sa text, pwede nang ligawan. Mahalaga yan. Actually, you cannot describe that na hindi millennial. May mga bagay na kailangan tayo i-retain para to put things in order. Imagine mo, pag uwi mo, magpapakilala, oy, boyfriend ko to, girlfriend ko to. Walang kaalam-alam. First time, Inuwi nyo sa bahay, first time din nakita ng magulang nyo. Di ba it is better, kung talagang mahal ka nung lalaki, papuntahin nyo sa inyo. Di ba? Ipakilala mo ng maayos sa magulang mo. Huwag yung pupunta kayo sa McDonald's, doon kayo magliligawan. Tapos malalaman na lang ng nanay at tatay mo sa iba, ay, may syota ka na pala. Diba, nakakalungkot yun. But remember this, kapag pinapunta nyo, yung nanliligaw sa inyo sa bahay, it's one way of showing respect to your parents. And pangalawa, binibigyan nyo ng pagkakataon yung gusto manligaw sa inyo na irespeto din yung inyong magulang. Ganun yun. So ngayon, wala na tayong magagawa kung yung iba sa inyo ay meron ng jowa at hindi nyo to nagawa. Pero that's how it should be. Diba? Dati, kailangan ikasal ka muna bago may mangyari sa inyo. Ngayon, kailangan munang may mangyari bago ikasal. So you see, bakit nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari? It's because we forgot about the very good heritage na iniwan sa atin ng mga nauna sa atin. So it is very important na meron kang na maunawa mo sa buhay. For you to be successful, you should be motivated by priority. Kung ang priority mo ay maging successful sa career, diba, hindi dapat yan maapektuhan ng mga smaller priorities, ng mga smaller na gusto mo lang mangyari sa buhay. Diba? Gusto mo maging successful. Tapos nakapag-relationship ka. Yung karelasyon mo naman, nuknukan ng arte, hindi ka makapag-focus sa pag-aaral mo, di affected yung priority mo. If your priority is to be successful, you focus on that. So, ganun din sa ministry. Kapag ang focus mo ay maging effective ka sa ministry, kasi your ministry is a heritage from God, you know that? Kasi ipinamana yan sa iyo ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan para ipagamit mo yan sa Kanya, dapat hindi mo ipagpapalit yung ministry mo dun sa mga bagay na pangsamantala lamang.
Di ba? Sabi nga ni Pastor Larry kanina, if you do ministry here on earth, di ba, tayo yung nagbe-benefit niya sa ministry, but everything we do for God, it is recorded in heaven. So pagdating mo sa langit, pagharap mo sa Panginoon, sa tingin mo, pag ilabas ang record ng mga ginawa nito para sa akin, baka yung 1/4 lang na papel, hindi pa napuno. So, di ba? So, never neglect anything that God has given you. So, sabi, hindi mo naman kailangan malaman ang lahat ng bagay, di ba? For you to make a lasting difference in this world. You just have to choose to master. Sabi, even one thing, para lang maging successful ka. Hindi pwedeng konti-konti lang. Di ba? If you want to be a worship leader, maging matapat ka dun sa pagiging worship leader mo. Even though you have your job, di ba? Even though you have other things to do, maging matapat ka dun sa ministry na pinagkumitan mo sa Diyos. Kasi it is an inheritance from God. So if you want to make a difference to this world, you have to set your priority. Di ba, alam mo, dapat yung gusto mong gawin. Hindi yung kalat-kalat yung isip mo. Minsan, nasa music ministry ka, minsan, nasa Sunday school, minsan, nasa mall, wala sa church. Di ba? Set your priority. So, sabi, sa church, mahalaga na nabibigyan natin ng pahalaga yung pagpunta natin sa church. Kasi dito nagagabayan tayo. Na ituturo sa atin yung mga tamang bagay na dapat nating ginagawa. No? For you to set your life straight, sabi, dapat ang una mo ma-master is yung relationship mo sa Panginoon. Diba? Yun dapat yung top priority na meron tayo. Maging maayos yung relationship natin sa Diyos. Not unless na maging maayos yung relationship natin sa Diyos, there's no way na magiging maayos yung buhay natin. Diba? We can enjoy life, pero yung enjoyment natin hanggang dito lang, temporary lang. Pero kapag yung buhay natin, kasama natin ng Panginoon, sabi, we would be happy, hindi lang dito sa mundong ito, kundi pati sa buhay natin after our life here on earth. Diba? Yung buhay na kasama ang Panginoon, kahit na marami kang pinagdadaanan, it brings life. It brings peace. It brings joy to you. Diba? Hindi yan, sabi. May kapayapaan na makukuha mo tanging sa Panginoon lang, hindi mo yan makukuha sa mundo. You may have reached your goal, may have received everything that you want, you can buy anything that you want, maging okay yung karil mo. But if pag hindi kasama ang Panginoon, at the end of the day, it will never give you true happiness. It will never give you the peace that you are looking for. Diba? Kaya marami ngayon, sabi ko nga, we live in a very stressful world. Diba lahat nakaka-stress? Nakaka-stress ang trabaho, nakaka-stress ang pag-aaral, nakaka-stress ang kapitbahay, nakaka-stress lahat. No? Pero, pag nalaman natin yung isang sikreto kung saan tayo makakatagpo ng talagang kapahingahan, even though we live in a very stressful world, we can still experience peace. And that is having a true relationship with God and always staying in the presence of God. So hindi natin dapat ipinagbabaliwala to. 'Di ba? Kasi kapag dumating sa atin yung mahihirap na pagkakataon sa buhay at hindi natin talaga kilala ang Panginoon sa buhay natin, we will end up taking our own lives. Kaya alam nyo, nakakalungkot.
kung tayo ay may mababalita na Kristiyano, dahil nagka-problema, umalis sa church. Dahil nagka-problema, ayaw na mag-pray. Diba? Dahil nagka-problema, gusto nang mamatay. Yung iba, imaginein mo, yung iba, tinitiis nila yung hirap para mabuhay. Ikaw naman, nagka-problema ka lang, gusto mo nang mamatay. Diba? Ang mahirap, minsan iniwan lang ng boyfriend, di pinansin ng crush, gusto nang mamatay. Siguro kung katabi ko yun, nabatukan ko talaga. Diba? Many people are struggling to live. Aba, edi lalo siguro kung kayo ay mapupunta dun sa mga mahihirap na bansa, no? Nakikita nyo ba sa internet, yung halos butot balat yung mga bata, walang makain, walang mainom? Diba? Pero they wanted to survive, to live. Samantalang tayo, kumakain tayo ng 5 beses, 3 beses ang araw, nagkaroon lang tayo ng problema, gusto na nating mamatay. Diba? Ang theme song na agad natin ay, gusto ko nang bumitaw. Diba? Mapapakamot ka na lang ng ulo. These are ito ay nagpapakita na kapag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, hindi mo totoong kilala kung sino yung Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. You may face many problems, many trials in life, but always remember, God will always be there with you. Malalampasan mo yan. Diba? Walang bagyo na natili. Puro daan lang yan. So, always remember that we have our spiritual heritage. Noong tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. And lagi niyang tandaan na yung pamanang yan, hindi basta-basta yan nakuha. Diba? Yung pamana ng Diyos ng kaligtasan sa atin, hindi basta-basta yan nakuha. Diba? God even had to go down, leave the comfort of heaven, diba? Para mag-ministry dito, to reach out for people. And in the end, kailangan niyang pahirapan, kailangan niyang ipako sa krus, kailangan niyang mamatay, just to leave a good inheritance sa bawat isa sa atin. Kaya dapat, we should never put it into waste. Diba? There is a cost involved in your walk with the Lord. Kailangan nating gumawa ng mga bagay para mapanatili yung inheritance na tinanggap natin sa Lord. Diba? Give your life to God. Serve God. Sabi, yung difference nung hindi ka naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa Diyos, sabi, it's just one step away. Kailangan mo humakbang. Kailangan mong italaga yung buhay mo sa Panginoon. Diba? Para tamasain mo yung inheritance na para sa'yo. Kaya si Nabot, talagang tinayuan niya, hindi ko ibibigay ito sa'yo. Kasi pamana ito sa akin ng Panginoon. God has given us talents. God has given us capabilities. God has given us wisdom. Diba? He has given us strength. Dapat yung mga talents natin, yung mga skills natin, hindi ang mundo ang nakikinabang niyan. Dapat ang Panginoon, ang gawain ng Diyos ang nakikinabang niyan. Diba? Imagine nyo, you are so talented, tas yung talent mo palagi lang sa labas, di ba? Sa school, sa company, or kung anong nangangailangan ng talent mo pinagagamit. Pagdating sa church, niya ako eh. Na pagdating sa church, hindi ko po kaya eh. Pero pag nasa labas, all out ka. Dancer, pwedeng singer. Di ba? Pero sa church, dito na lang po ako. So you see, bakit nangyayari to? Because you let the world use the heritage that God has given you. So dapat maging mapagbantay tayo. Bakit ang dali sa akin na ipagamit yung talento ko sa labas, pero pag sa church, hindi? To think, yung pag ginamit natin whatever God has given us sa labas, di ba?
We will gain fame, pero temporarily. After some time, wala na. Samantalang sabi, everything you do for God, it has eternal value. Di ba? So maging example natin yung mga nauna sa atin. They did not give in sa tukso ng kaaway. They continued serving God, they continued trusting God. Kaya sinabot kahit ang tindi ng pressure nito, imagine mo si Bongbong, si President Bongbong sasabihin sa'yo, bibiling ko yung bahay niyo, gusto ko yan. Bibigyan ka tayo ibang bahay. Dugot pawis na yung mga magulang. Di ba? Ang pinantayo ng bahay na yun. Ano sasabihin mo? Hindi ko to bibigay sa'yo kasi ito ay pamana ng Diyos sa amin. Kaya ba natin yun? So, naisip nyo ba yung pressure na dinanas ni Nabot dito? No? Pero sabi, this is a dirty deal. Yung pinropose, yung gusto mangyari ni King Ahab, this is a dirty deal. Kasi alam nyo ba, mahalaki ang pagpapahalaga ng mga Israelita sa lupa na pamana ng kanilang mga ninuno. Kaya meron silang batas na yung property ng inyong lahi, hindi mo yan pwedeng ibenta sa iba. Why? Kasi the property that they have, they believe it comes from God. So anything that comes from God, dapat binibigyan ng malalim na pagpapahalaga. And because King Ahab is a compromising, di ba, and wicked ruler, dinify niya yung batas ng Diyos. Wala siyang pakialam. Ano naman kung Diyos nagbigay? Di ba minsan ganun tayo? Ano naman kung kailangan sa church? So masisira yung kahalagahan ng inheritance. Kaya nga, ano nangyari dito? Alam nyo ba, dahil dun sa pagmamatigas ni Nabot at pagpapahalaga niya dun sa pamana, merong kumilos para kunin yung lupa nila. So sabi dun sa 1 Kings 21:4-7, so Ahab went home angry and sullen because of Naboth's answer. The king went to bed with his face to the wall and refused to eat. What's the matter? His wife Jezebel asked him. What made you so upset that you're not eating? I asked Naboth to sell me his vineyard or trade it, but he refused, Ahab told her. Are you the king of Israel or not? Jezebel demanded. Get up and eat something and don't worry about it. I'll get you Naboth's vineyard. Alam nyo ba, wicked nga kasi ito si Jezebel. Gumawa siya ng isang, may iniutos siya dun sa mga leaders ng Israel para iset up si Naboth, para magkaroon ng false accusation against him. At siya ay binato hanggang mamatay. Diba? Siguro kung tayo iisipin natin, dapat kasi binenta na lang ni Naboth yung lupa. Pero hindi yun ang aral doon. Ang aral doon, you should never compromise your heritage from God. Ano man ang mangyari, bigyan mo ng pahalaga lahat ng bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So ano yung mga example ng heritage na binigay sa atin ng Diyos? One is prayer. Diba? Yung mga nauna sa atin, kahit na sila ay nasa mahirap na sitwasyon, kahit na sila ay nasa mahirap na pagkakataon, hindi nila inalis yung pananalangin as part of their life. Diba? Sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, even in the darkest time of their life, they never stop praying. Dapat tayo ganun din. Kahit anong pinagdadaanan mo na kalungkutan, kahit anong pinagdadaanan mo na problema sa buhay, huwag mong ihiwala yung panalangin para sa'yo. Huwag mong ihiwala yung panalangin sa buhay mo. Di ba? Kahit na sa tingin mo yung sitwasyon mo, you're at the end of your rope. Di ba may kasabihan, if you are at the end of your rope, try making a knot.
Naintindihan niyo ibig sabihin nun? Hindi. Ayan. Puro kasi ano to? Ano ba yung, the enemy has been slain. Sabi, if you are at the end of the rope, try making a knot. Pag daw ikaw ay nasa dulo na ng lubid, magbuhol ka. Bakit? So that you can still hold on. Even if you think na wala ka ng pag-asa, nasa isip mo lang yan. When we pray, di ba, we release the power of God in our lives. So, God can still do miracles sa panahon natin. Bakit? He is the God we serve yesterday, today, and forever. If He has done miracles in the past, He can do miracles in our present life. Diba? If He has been good in the past, He is still good in our present life, and He would still be good in the future. Diba? Kung nakapagpagaling ang Panginoon noon, kaya niya pa rin makapagpagaling ngayon at kaya niya pa rin magpagaling sa hinaharap. Hindi nagbabago, di ba? The God we serve never changes. No? Kaya, alam nyo, prayer should always be part of our life. Hindi lang pag yung naramdaman lang natin na kailangan natin mag-pray, di ba? And when we pray, wag laging puro sarili lang natin yung pinag-pray natin. Diba, Lord, andalain ko po, pag-ingatan mo po ako sa araw na to. Bigyan mo po ako ng karunungan sa work, sa akin pong pag-aaral, i-bless mo po ako. Puro ikaw. Diba, dagdagan nyo naman ng iba yung panalangin nyo. Ipanalangin nyo naman na ma-share nyo yung kapitbahay nyo, yung katrabaho nyo, yung kaklase nyo. Ipag-pray nyo naman yung world peace. Diba? So our prayer should not always be focused on ourselves. Imagine, no? Kung tayo ay hindi mapanalanginin, anong ituturo natin dun sa mga magiging anak natin? Diba? Alam naman sabihin natin sa mga natin, hoy, mag-pray ka kasi mahalaga yung nagpe-pray. Tapos yung mga anak mo, hindi ka naman nakikita na mag-pray kahit isang beses. Sa tingin mo, susunod sila sa'yo. Do? Sabi, we can only teach them by our example. So it is easier to teach our children to pray if we are praying. Diba? Kung hindi mo kaya ng straight na pagkahaba-haba, you make it all throughout the day. Ilang beses nagpe-pray ang mga Muslim sa isang araw? Ilan? PJ, ilang beses nagpe-pray? Ang mga Muslim. Nasabi ni PJ, hindi naman po ako Muslim. I think 4. Parang ganon, 4. 4 to 6, ganon sila katindi mag-pray. At ang malupit sila, pag nagpe-pray sila, they look for a place. Diba? Na doon sila nagpe-pray. Pero naniniwala tayo na tayo yung nasa tamang daan. Pero hindi tayo nagpe-pray. Diba? Parang ganito yan, naniniwala tayo na tayo ay papasa sa pag-aaral pero hindi tayo nag-aaral. Pag ba ikaw hindi nag-aaral, papasa ka sa pag-aaral? Hindi ko nag-aaral, paano ko papasa? Malibang babayadan mo yung yung school mo, yung professor mo. Di ba? So it's the same thing. If you want to be strong in faith, ang isang sikreto niya na ipinamana sa atin ng Panginoon is prayer. Kaya nga si Jesus Christ, nag-set siya ng example, di ba, ng pananalangin. Whenever he's in a very tight situation, he prays. But not only in tight situation, in good and in bad, we should always pray. So, ito yung isang pamana na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung panalangin. Anytime, pwede tayong lumapit sa Kanya. Sabihin sa Kanya yung mga hinaing natin, sabihin sa Kanya yung ating mga petitions. Diba? Kaya huwag nating maliitin yung prayer. Kasi sabi niya, prayer can move mountains.
Huwag niyong isipin to na pilosopo, na kung sinabing prayer can advance. Lord, pinagpe-pray ko po yung bundok ng makiling na mapalipat sa norte. Hindi ganun yun, no? Ibig sabihin, we can pray for things that seems impossible, but God can make it possible. Diba? Pamana to. Hindi mo na kailangan paghirapan kasi napaghirapan na to before you. Kailangan mo lang i-utilize. Pangalawa, worship. Di ba? Yung pagsamba sa Panginoon is another part of our heritage. Alam nyo kami, na-experience namin before, grabe talaga. Pag nagpaawit, talagang pinapawisan kami sa pag-indak, sa pagpalakpak, sa pagkanta. Samantala ngayon, hindi ko, minsan gusto kong sabihin, pwede ba yung mga young people, try nyo umattend ng first service, ikumpara nyo yung sarili nyo, kung paano magpuri yung mga matatanda compared sa mga young people. Yung mga matatanda, masasakit na tuhod nila, pero sila sumasayaw. Maniwala ba kayo, may tumatalon pa dun sa mga yon? Samantala ang mga young people, pag nag-awitan, nakatitig. Parang nanuno, no? Parang laging baguhan sa church. Tinitignan ko anong ginagawa nung katabi. Pero try mo yung paatinin ng concert ni Sarah G. Nag-headbang pa yun doon. Di ba? Sumisigaw, woo! Pag sinabi sumigaw, woo! Sa church, sumigaw po tayo. Woo! Sino? Si Arnie. Di ba? Napansin nyo ba yon? We are so active. Pag merong birthday at merong videoke, talagang want to sawa. Naka-experience na ba kayo, no? Kapitbahay nyo, umaga hanggang gabi, hanggang kinabukasan kumakanta. Bigay na bigay sa pagkanta kahit sintunado. Pero pagdating sa church, group na nga yung kumakanta, hindi mo pa marinig yung boses. Di ba? This is the day, this is the day. Mapalad ka pa pag umindak ng konting ganun. Ay, pagod na ako. Pero pagdating natin sa labas, we are all out. Di ba? Pag may yung mga paborito natin, mga banda yung nagtugtuga, kahit nga wala yung banda, tugtog lang eh. Dadalhin kita. Favorite ni Popo yun eh. Di ba? Pagdating sa church, ano yung kinanta nyo? Hindi ko kasi alam yung kinanta nyo. Parang mga, parang bagong labas lang sa mental. No? Alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay, Diyos na mabuti. It should reflect on the way we worship God. Hindi na kailangan sabihin ng worship leader, itaas po natin yung ating mga kamay. Di ba? Bakit ba pag sa mga concert sa labas, kahit hindi sabihin tumalon, talong ka ng talon. Kahit hindi sabihin sumigaw, sigaw ka ng sigaw. Pero pag sa church, konti mo lang ibuka yung parang di makabasag ng pinggan. Diba? Dapat pala dito maglalagay tayo ng alam niyo yung mga sinaunang sayaw, yung may pandango, yung kasi kailangan very lang ang kilos dun di ba? Yung may mga pamaypay, dapat may ganun kayo. Kasi ganun lang kayo kumin. Di ba? Pero alam niyo yung people, dapat kayo yung una maging lively when it comes to praising God. Kasi you have the strength. Di ba kayo yung may lakas? Huwag kayong magpadaig. Nakakahiya. Nanadaig pa kayo ng mga senior citizen when it comes praising God. Imagine niyo, kung dito sa lupa, boarding sa inyo ang magpuri sa Diyos, baka ibig sabihin nun, hindi ka bagay sa langit. Totoo. Alam niyo kung bakit? Ano ba gagawin natin sa langit?
Madalas doon may praise and worship. So kung boring sa'yo ang praise and worship, anong gagawin mo doon? Magtutulog ka? Di ba? So dito pa lang, sabi, ito na yung lugar na dapat nagpa-practice tayo pagdating natin sa langit. Kaya dapat, pag sinabing magpupuri sa Panginoon, kusa ka nang magpuri. Kusa mo nang ipalakpak yung kamay mo. Kusa mo nang itaas yung kamay mo. Yung kamay mo, hindi ka napipilitin na, sige na, pumalakpak na kayo. Di ba? Pwede ba tumalon tayo? Hindi ka na dapat pinipilit kasi pamana yan ng Panginoon sa'yo. Worship should run in your blood. Pag nakarinig ka ng worship song, tumatalon yung puso mo at gusto mo nang purihin ng Lord. Di ba? Dapat ganito tayo. Ganito natin pinahahalagahan yung binigay sa atin na inheritance ng Panginoon. Lagi nating evaluate, paano ba ako sa labas? Diba, kung kumakanta ba si Bamboo, nakatayo ka lang? Hindi naman no? O kung gusto nyo, Amerikano pa yung nakaano dito, yung nagpapaawit. Mga mistisa naman yung mga worship leader natin dito. Mistiso din yung mga banda. Hindi ko alam bakit, parang mas masaya kayong marinig yung Hillsong tsaka Planet Shakers. Diba? Pag umaten kayo ng concert ng Hillsong, ng Planet Shakers, nakaka-bless talong kami ng talon doon. Pagdating sa church, minsan sala pa Wala dapat discrimination. When we speak of worshiping God, we worship God the same kahit nasaan tayo. Di ba? Masigla tayo pagdating sa pagpupuri. Natatawa ako buti nga si Bea tsaka si Tin na nag-adjust na Dati pag yung niloloko ko yung dalawa. Lang sila, tas kakanta ng konti, paminsan-minsan, tas magtitinginan sila. Kaya ginagawa ko pag merong awitan, tatabihan ko yung dalawa, sasayaw ako. Sabi ko, mas masigla pa ako sa inyong dalawa, nalilinsad yung tuhod ko. Kaya ngayon, nakita ko yung dalawa, ba't tumatalon na rin naman? So you see, kaya naman natin di ba? God has given us the best. So when it comes to worship, we should always give God the best. Na? So, amen. Tama yung pag-amen, ang tamad-tamad nyo. Di ba? Amen? Pwede ba mag-amen kayo? When you agree on something, you believe, di ba, na tama, you say amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-amen ka. Talaga, mapapakamot ka na lang. Okay, 3, sacrifice. So, sabi, sacrifice has also been part of our heritage. Ask yourself, when was the last time that you sacrificed for your ministry? When was the last time that you did a sacrifice for God? Sige nga. Ano bang ibig sabihin ng sacrifice? Jonard, anong ibig sabihin ng sacrifice? Okay. So, meron kang bagay na kailangan gawin, pero nahihirapan ka, pero dinify mo yung hirap, ginawa mo rin para sa Lord. When we say sacrifice, you are doing something that is beyond your normal capacity. Di ba? Kasi, kung gagawa ka ng bagay na kaya mo namang gawin, ako, kakanta lang ako, hindi sacrifice yun. Bakit? Kaya ko namang kumante. Diba? Kung ako, every Sunday, pupunta ako sa church, wala naman akong ibang gagawin, pero nasa church ako, is it sacrifice? Wala. Bakit? Wala ka namang ginibap. So when we say sacrifice, you are doing something for God na meron kang ginibap. Diba? Halimbawa, ako ay maglalaba ng linggo. Isang tabi ko muna yung paglalaba. Nagpunta ako sa church.
Yun, that is considered sacrifice. Kasi bakit? Pwede na akong magpahingi after ko maglaba eh. Pero, hindi muna ako naglaba, nagpunta muna ako sa church. So, simple lang yon. There are mas level up na sacrifice sa buhay. 'Di ba? Halimbawa, kahapon may medical mission dito. 'Di ba? Marami ang dapat may trabaho, pero they took a leave just to be part of the medical mission. And there was a nurse yesterday na may schedule siya na 2 to 10. Eh yung medical mission is until 3 p.m. So syempre, kung nurse ka, ang pasok mo ay 2 to 10, dapat 1 o'clock, umalis ka na, di ba? Alam nyo, sa kagustuhan niya maging part ng medical mission because of her passion doon sa mga pasyente na pumunta kahapon, tumawag siya doon sa work niya, sabi niya, pag-straighten niyo na lang po yung kapalit ko kasi absent ako. So that's a sacrifice. Pinagpalit niya yung kanyang pasok sa work dun sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So, my question for you this morning, when was the last time that you made a sacrifice for God? Sige, isipin nyo. O baka hindi naman natin kailangan na mahabang panahon kasi wala naman. Diba? So, sacrifice is part of our heritage. When we give to God, diba? Although, alam natin na tungkulin natin na magbigay sa gawain ng Panginoon, pero alam din natin, marami tayong pangangailangan. Diba? Kaya may, diba, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Sa tingin nyo, bakit sacrifice? Sabi siguro nung iba, so yung pagbibigay pala mahirap kasi sacrifice. Pero alam nyo, totoo yun. Talagang marami, sakripisyo yung pagbibigay. Alam nyo kung bakit? Hindi kasi nila napagsanayan. If you don't accept na lahat ng bagay na meron ka ay mula sa Diyos, it would be hard for you to give what is due to God. Diba? But of course, it is a sacrifice on our part kasi we have lots of needs. Diba sabi ko nga sa inyo, yung sweldo natin, hindi pa dumadating, ubus na. May pinaglaanan na. Pero lagi niyong tandaan, never touch God's portion on what you receive. Because God's portion is a holy thing. Sabi niya, pag daw yung 10% ginalaw mo pa, wala nang protection yung 90% mo. Kaya nga, di ba parang laging kulang? Kasi hindi na protektado ng Diyos yung 90. Ikaw na bahala dun eh. But if you give the 10% to God, your 90% is protected sa pagnanakaw ng kaaway. So your 90% will go to things na mapapakinabangan mo. It will go to things that will benefit you and your family. Pero, pag kinuha mo yung portion ng Diyos, sabi, it really affects your finances. Kaya never touch what is due to God. Kaya di ba si Adam and Eve, nung galawin nila yung ipinagbabawal ng Diyos, yung sagradong puno, ano nangyari? Nawala yung blessing sa kanila. Pinalaya sila dun sa hardin. So it's the same thing with us when it comes to our tithes. Pag pinakailaman natin yung tithes na para sa Diyos, nawawala yung blessing sa buhay natin. So, hanggang kailan? Sabi kanina, hanggang kailan? Hanggang kailan mo kukunin yung portion ng Diyos sa lahat na natatanggap mo? You give God His portion and He will protect your portion. Okay? So, hindi naman nire-require pag sinabing sacrifice, kailangan nasa church ka 24/7. Diba?
Hindi naman common sinabi na kailangan mong maglingkod sa Diyos lahat na ng oras nandito ka. Even in our time, there is 10%. Diba? Sa 24 hours, anong 10%? 2 hours and 40 minutes? O, 2 hours na lang. Diba? How much time do you spend praying? How much time do you spend reading the Word of God? How much time do you spend singing for God? Diba? Dapat kumakanta din tayo sa Panginoon. Huwag puro yung kabiguan ng nakanta yung kinakanta nyo. Ano ba yung mga love song? Hindi naman masama kasing kumanta niyan. Kaya lang, ang masama sa atin, mas madalas natin siyang kinakanta pag Sunday lang tayo nakanta nung para sa Diyos. No? Singing to God should be part of our everyday life. Okay? And then, pang-apat, character or integrity. So, ang Panginoon ay nagpakita sa atin na magandang halimbawa when it comes to character and integrity. Diba? Your yes should be yes, your no should be no. Pag ikinumit mo yung sarili mo na to do a ministry, dapat at all means magawa mo yung ministry mo. Hindi yung pag may nag-aya sa'yo na maggala, ay, Kuya Arwin, hindi na po ako makakatugtog kasi may appointment po ako. Kala may appointment, meeting sa presidente ng Pilipinas. Pala magagala lang. Di ba? Huwag nating i-compromise yung ministry natin. When you say yes, let your yes be yes and your no be no. So maging ang character natin, lagi natin tandaan na tayo ay nagre-represent sa Panginoon sa labas ng church. So we must be an example when it comes to character. We must always try to love people as Christ loved them. Lagi mo isipin tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero minahal pa rin tayo ng Panginoon. Dapat tayo yung influence sa mga taong nakakasama natin. Hindi sila yung nakaka-impluensya sa atin. Di ba? Kung yung mga sinasama mo, masama ugali, dapat ma-impluensyan mo sila ng mabuting pag-uugali. Bakit? Kasi tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo dapat yung nagbibigay ng lasa sa kanila. Sila dapat yung nai-impluensya natin, hindi sila yung nakaka-impluensya sa atin. Di ba kung mga kasamaan mo, hindi napunta sa church, dapat madala mo sila sa church, hindi yung ikaw ang madala nila. Di ba? Hindi common sa kanila, Sunday is gala day. Dapat tayo, Sunday is Lord's Day. Okay lang na gumala ka, but after attending church. Diba? So yung character natin, people should see something different. Alam mo yon, yung kahit na ginawan ka na ng masama, you will never think of doing bad to those people. Kasi alam mo, merong panahon ang Diyos para sa kanila. If God is for you, God will fight for you. So meron tayong heritage ng character. We should show a godly character dun sa mga tao na nakakasama natin. And yung character na yon, dapat nilang ma-adapt. Hindi tayo yung maka-adapt sa character nila. Diba? And when we say we're going to serve God, we should be true to our words. Hindi yung paiba-iba tayo ng iniisip. Diba, ngayon gusto ko, mamaya ayoko na, tapos susunod, ay gusto ko pala. Diba, magkaroon daw tayo ng word of honor. And lastly, 5, evangelism. We should never forget that this is a heritage na iniwan sa atin ng Lord. He has done His part to this earth or to this world. He has done His part in our life. It's time for us to do our part. Diba? Let us share God's love as part of our heritage. We received it from God, kaya dapat i-share natin to sa ibang tao. Hindi tayo dapat makontento na every Sunday tayo na nagkikita.
Every Sunday, kayo-kayo lang yung magkakasama. Di ba? Mas maganda, nanganganak tayo, dumadami tayo. Alam nyo ba, yung relationship na mag-asawa, mas tumitibay yan pag meron ng anak. It's the same thing tayong mga Kristiyano. Mas tumitibay yung pananampalataya natin pag tayo ay naghihikayat ng kaluluwa. So I hope dun sa mga susunod na linggo, mag-effort tayo. We still have a month to go before the end of 2023. Tanungin mo sa katabi mo, may nahikayat ka na ba? Alam niyo ako, I have 3 people na hanggang ngayon, talagang ifina-follow up ko sila almost every week para makasama dito sa church. And I know time will come na yung mga salita ng Diyos na na-share ko sa kanila ay magkakaroon ng bunga and I will see them going to church. So, young people, I hope na hindi tayo masatisfy na tayo lang yun nandito sa church. Tayo lang yung nakaka-experience ng pagkilos ng Diyos while there are so many people who needs God's salvation. Huwag tayo masyado maging focus sa sarili natin. Huwag tayo masyado maging selfish. Share the word of God to your friends. You start with the closest. Di ba? When doing evangelism, you start with the closest people to you. Barkada mo, di ba? Classmate mo, co-workers mo, or yung closest talaga, family members mo. Kung may family member ka pa na hindi umattend sa church, di ba? Pray for them and start inviting them. So wag kang pumayag na ikaw lang yung pupunta sa langit. Dapat bitbit mo yung buong pamilya mo. Kasi salvation is personal. Hindi komot ikaw ay ligtas, damay-damay na. Hindi ganon. So you have to make an effort to bring people to God. Isipin mo, no, kung sino yung tao na gusto mong madal sa Lord. And you pray hard for that person. Believe na pag ikaw ay nagpray, God is moving in that person's heart in your behalf. Kaya pag in-invite mo sila, sasama sila sa inyo. So, try to start. Kung ngayon medyo nahihirapan kayo, yung ating simbang gabi, it's very easy to bring people. You invite your friends, your family, di ba? You invite dun sa ating simbang gabi. That's December 21 to 23. 3 gabi lang. No, yung iba nga ilang gabi ang kanilang simbang gabi? 2 linggo ba? Yung simbang gabi sa Katoliko? 9 days. 9 days, tayo 3 days. Absent pa tayo dun sa 2. Di ba? Samantalang sila taon-taon panata nila, makumpleto yung 9 days. Tayo ang panata natin maka-attend ng isa. Nakakalungkot yun eh. We prioritize so many things in life, but we forget to give time for God. So, tayo ay tagapagmana. Maraming bagay na ipinamana sa atin ng Panginoon. And don't put into waste what God has given you. Huwag nating sayangin yung ating inheritance. Give importance to the things that God has given us bilang ating pamana mula sa Diyos.